wala na naman kami ni Glenn. Nandito ako hindi para maging security detail mo. Hindi para maging kaibigan mo. Mahal ko si tatay. Mahal mo din naman si Glenn, di ba? Lalo na yung mga anak niya. Pero na yung paano si tatay? Kayo? Okay lang sa akin. Kung mas pipiliin mong magpatawad at maging masaya sa piling ni Glenn at ng mga anak niya. Alam mo, simula nung naging close kayo ni Jonas, he stopped being kundi man malaya. He stopped posting things against your father. And yung recent post na nag-viral, hindi siya yung may gawa nun. Sana mabigyan mo siya ng chance para magkausap kayong dalawa. We all deserve a second chance, right? Diba yun yung hinihingi mo kay Tita Melody? Maybe you need to forgive first in order for you to be forgiven. Si Ma'am Blisilda at yung assistant niya, niloko nila si nanay. Kaya kakasuhan natin sila. Ate, si Nina. Aksidente ang nangyari. So sa madaling salita, hindi natin siya kakasuhan. Ganun ba yon? Hindi mo marami na nakakaalam na ang presidente ang nasa likod ng cover-up na to. Walang kasalanan si Glenn. Wala siyang alam. Walang kasalanan? O ipinagtatanggol mo lang dahil hanggang ngayon mahal mo pa rin siya? Rose, walang kasalanan si Glenn. Aminin mo na kasi! Aminin mo na mahal mo pa rin siya! Ama na. Ano ngayon kung mahal pa niya? Alam mo, Rose, sa lahat sa atin dito, sa akin yung pinakamasakit na nangyari ito. Kasi tama ka naman eh. Oo, mahal ko pa rin si Glenn. Pero alam ko rin ako papipiliin si Glenn. Kung pamilya niya o ako. Alam ko kung sinong pipiliin niya. Ano ba yan? Nagkakawatak-watak ang pamilya natin. Imbis na buo tayong harapin ang problemang to. Rose, ano bang nagawa sa'yo, ha? Ng ate mo at lagi mo siyang pinagdidiskitahan. Ba't ako na lang lagi, Nay? Ako na naman! Ikaw na naman ang nakita namin. Yan na lang lagi ang depensa mo, ha, pag pinagsasabihan ka. Meron ka bang narinig sa ate mo nung nabuntis ka? Wala. Sinuportahan ka niya. Kaya ngayon naman, suportahan mo ang ate mo. Huwag kang mag-alala, Rose. Kakasuhan natin ang lahat ng may kasalanan sa nangyari kay tatay. Gusto ni Charlie, bigyan ko ng second chance si Jonas. And that's the exact same thing I'm looking for from Tita Melody. Pero alam mo ba, Nina? Nasa Biblia yan. Matthew chapter 6, verse 15. Anong sabi doon, Norma? But if you do not forgive others their sin, the Father will not forgive your sins. O ba't kayo ganyan makatingin sa akin? Anong meron? Siyak lang, kasi nagbabasa ka pala ng Biblia. Buti hindi ka nasunog. How dare you, Norma? Nagbabasa ako ng Biblia, no? Ano ka ba? Dapat nga magmamadre ako noon. Ha? Ikaw? Ako? Oo, ako. Dapat magmamadre ako. Kaya ako magtrabaho para sa pamilya ko. Same pala kayong Tita Melody. You both had to make sacrifices for your family. Miss ko na si Tita. We all miss her, Kuya. I just hope she's okay. Huwag na kayo mag-alala. Ligtas si Melody. Alam mo kung nasaan siya, Kuya Conrad? Can we talk to her? Kasi nakita namin siya sa interview eh. Baka galit siya sa amin. Galit si Melody sa sitwasyon, sa mga nangyayari, pero sinisiguro ko sa inyo, hindi siya galit sa inyo. Kahit sa'yo, Nina, hindi galit sa'yo si Melody. It still doesn't mean that she can forgive me. Those are two separate things, di ba?
Why won't Dad let me talk to the press? If I take full responsibility for what I did, then maybe Tita Melody will forgive me, right? Nina, huwag mo nang pangunahan si PGA. I'm sure kung matapos na lahat ng mga dapat niyang tapusin, siya mismo ang harap sa press. Sir Glenn, Mr. President, wala pong dumating na ADP party members. Si Congressman Buenaventura po promised that he will support you but he's currently out of the country. Sir, probably your other supporters are just really busy. Baka meron po silang prior commitments. It's okay. You don't have to say that. It's okay. Ngayon at alam ko nang wala nang susuporta sa akin dahil sa nangyari kay Nina. Siguro mas mabuti para sa lahat na hindi na ako tatakbo itong darating na eleksyon. Sir, hindi niyo pa kailangan ng partido para manalo. Your track record will speak for you. Tama, sir. Marami pa din kaming naniniwala sa inyo. Saan? Sino? Sir, ako, sir. Ako din po, sir. Ako din po, sir. Ako rin, sir. Naniniwala po ako sa isa. Ako din po, sir. Sir, syempre hindi kompleto yan kung hindi ako kasali. Ako din po, sir. Mahara, marahil alam niyo na kung ano nangyari sa pamilya ko. Pero bakit pa rin kayo sumusuporta sa akin? Bakit? Dahil kayong pinakatapat at totoong politisyan na kilala namin, sir. Wala po kayong ibang iniintindi. Hindi makakabuti para sa lahat. Sir Glenn, it's a bit insulting to even question my loyalty sa inyo. You have served this country without asking anything in return. Sir Glenn, I've known so many politicians at ibang-iba po kayo sa kanila. Sir, katulad nga po nung napanood ko, you're a public servant with a heart. Salamat, Jesse. Salamat sa inyo. Hanggat may naniniwala sa akin. Hanggat may sumusuporta sa akin. I will continue to serve this country. Nina, please. Pwede na ba tayo mag-usap? I can't talk to you anymore, Jonas. Oh, ayun na yung killer! Mamamatay tao! Patay na sa Friendship, 1 month din ako dito sa Manila, ha? Kaya magsabi ka lang pag magpapasama ka ulit dun sa kamag-anak kong lawyer. Salamat, ha? At least alam ko na ngayon na hindi kami pwede magkaroon ng kaso hanggat hindi lumalantad sa Pedrito Conte. Siya lang naman ang witness namin laban kay Ma'am Desilda. Meron pang isa, si Nina. Kung umamin siya na siya talaga ang nakabangga sa tatay mo, matutuloy ang kaso. Ayoko siyang pilitin. Gusto ko siyang pusang loob umamin. I'm glad that there are still people who chose you over your former party. Maswerte sila dahil sila ang magbe-benefit if you get re-elected. If I get re-elected, alam ba ninyo, Ma, na yung ginawa ninyong fraud, meron kayong criminal liability ni Viola dahil sa ginawa ninyong cover-up. That's for obstruction of justice and fraud. Well, may kininsulta din ako na abogado. At ang sabi niya, his argument is, since tinanggap nila ang perang binigay ko, that could be considered settlement with regards to civil damages. Sinabi din ba sa inyo, at the time na minor si Nina and at the time of the accident, she can be charged for reckless imprudence
leading to homicide. Yes, they can. But without a witness, walang pupuntahan ang kaso nila. Kung hindi lilitaw si Pedrito Conde at hindi aminin ni Nina na siya nga ang naka-aksidente nung gabing yon, we don't have any problem. Ganyan talaga kayo mag-isip, ano, ma? Alam niyo, nung namatay ang tatay ni Melody, that is considered a crime to the state. And the government can prosecute any crime. So kahit na hindi mag-file ng kaso ang partido ni Melody, marami tayong kalaban. We have political rivals. Si Vice President Prado at yung kanyang mga kaalyado, sigurado gagawin nila lahat para pabagsakin tayo. So what are you saying? Na malabo ang re-election mo? Nay, 3 taon pa lang naman daw po simula na nabangga si tatay. Kaya pwede pa raw po tayo magsampa ng kaso. Ayan! Yan yung good news. Sa wakas, mapaparusahan na din ang tunay na may kasalanan. Tama yan. Pero Nay, ang sabi po sa akin, kailangan daw pong mahanap natin si Pedrito Conde. Kailangan daw po natin ng bagong witness para daw po mabuksan ulit yung kaso. Eh, ate, di ba hindi mahanap si Pedrito Conde? Ay, teka muna. Si Nina, makakasuhan ba siya? Kapag po umamin si Nina na nabunggo niya po si tatay at tinakasan niya, meron po. Eh, sinong taong gustong makulong? Ano ba? Hindi na aamin yun. Tinakasan niya, di ba? Pero Nay, sabi daw po ng abogado, pwede ko daw pong kausapin si Nina. Para ano? Para po tumistigo laban sa lola niya. Kaya lang ano? Maabsuelto siya. Hindi pwede yun, ate. Siya yung nakabangga kay tatay. Dapat niyang pagbayaran yung kasalanan niya. Silang lahat. Kawawa, no? Sino kawawa? Si Nina? Si Jasper. Kasi itong si Jimres, walk off ng walk out. Kaya sunod siya ng sunod. Sir? Yes. Yes, ba? Sir, nabully si Nina po. Sino nagbully? Schoolmates po. Glenn, kailangan mo na magsalita. Protektahan mo na si Nina. Bago siya tuluyang mapahamak sa gulong ito. Pakonsultahin ko muna si Melody bago ako gumawa ng statement. Thank you, Val. Conrad, minsan ka na nga lang mag-off. Nag-abala ka pang pumunta dito. Gusto natin kamustahin. Hindi naman ako. Kami. Salamat, Paul. Ate, don't worry. Kaming bahala dun sa mga bullies na yun. Makakalaban nila sa ginawa nila sa'yo. Sorry. I did that to protect you. Pero hindi ko akalain na dahil sa ginawa ko ay mas napapahamak ka, ikaw at ang daddy mo. I'm really sorry. Lola, when will this end? I want this to stop. Matatapos din ang lahat ng ito, Apo. Just remember, I will always be here for you. Mga kapatid mo, ang daddy mo. Nandito lang kami para sa'yo. Okay? Galing kasi ako dun sa abogado. Alam mo, sabi pa nga nung abogado. Teka lang. Alam mo, mabuti pa, huwag kang magbanggit tukol sa kaso. Alam mo naman, conflict of interest. Sir,
kamay na po na sa inyo. Sa bagay, binili niyo naman po si Melody kay Conrad, di ba ba? Binilin ko nga. Pero hindi niya sinabi sa akin, pupuntahan niya si Melody. Dito muna kayo. Yes, sir. Salamat ha. Kaibigan pa na kita. Salamat din sa pagtulong mo sa akin at sa pamilya. Kahit alam kong loyal ka kay Glenn, nandito ka pa rin para sa akin. Salamat ang sobra. Oo naman. Melody. Sir. Glenn? Anong ginagawa mo dito? Conrad, ikaw ba nagsabi sa kanya nandito ako? Walang alam si Conrad. Pinasundan ko siya rito, kaya alam ko kung saan ka nakatira. Nagduda ako sa kanya na dito ang punta niya. May day off siya. Melody, kailangan natin mag-usap. And I won't take no for an answer. Conrad, pakiiwanan muna kami. Yes, sir. Salamat. Melody. Sorry kung hindi ako nagsabi sa'yo na pupunta ako sa Melody. Kaya ba hindi ka sumagot nung sinabi kong mahal kita? Dahil kay Melody? Ba, hindi naman sa ganun. Melody, I'm sorry. Malaki ang maling ginawa ng pamilya ko sa'yo. Totoo yan. Kung yun naman pala yung paniniwala mo, bakit hindi ka pa rin nagsasalita hanggang ngayon? Dahil bago ako naging presidente, isa muna akong anak. Isang ama. In short, pinaprotektahan mo yung pamilya mo. Kung ganun, wala na tayong dapat pag-usap. Melody, please. Meron na ba kayong nakausap na abogado? Ate, nakikita ko si Melody at saka si PGE. Nag-uusap sa labas. Tingin ko magkakabalikan sila. Paano niya nasabi? Hindi naman natin sila naririnig. Nakita ko kaya si Presidente. Hawak niya yung kamay ni Melody. At ito pa, ate, hindi pumapalag si Melody. Kitang-kita naman sa mata ni Melody na talagang mahal na mahal pa niya si Sir Glenn. Ang hirap naman po talaga ng sitwasyon niya, ate. Anong mahirap? Ginusto niya yon. Kasalanan ko to eh. Kung hindi ko sana tinanggap yung inalok nilang pera, hindi tayo magkakaganito. Hindi makikipaghiwalay si Melody kay Sir Glenn. Nay, wala kang kasalanan. Kasalanan ng pamilya ng presidente to. Sila ang pumatay kay tatay, sila ang nanloko sa atin. Alam mo ba, Melody? Pag walang witness, mahina ang kaso niyo. Glenn, diretsuhin mo na lang ako. Gusto mo ba na hindi ko na lang ituloy yung pagsampa namin ng kaso sa inyo? Kung papayag makipag-usap ang pamilya niyo, I would personally guarantee na makakausap ko ang mama at saka si Nina para humingi ng tawad, Melody. Sigurado ka ba, Glenn, na makukonvince mo yung mama mo na humingi ng tawad sa pamilya ko? Kung yun ang paraan para matapos nito, Melody. Tapos ano? Parang ganun lang kadali yun. Babalik na sa normal ang lahat, ganun ba? Glenn, madaling magpatawad. Kahit ngayon pwede kong sabihin yung pamilya ko na maghanda sila sa paghingi ng tawad ng pamilya ko. Pero sa tingin mo ba, Glenn, sapat na yun?
buhay ng tatay ko yung nawala, Glenn. Mas masakit pa na hindi mo lang nabigyan ng katarungan yung pagkamatay ng tatay ko. Kaya Glenn, sa tingin mo ba sapat ng kabayaran yung paghingi ng tawad ng pamilya mo? Glenn, napapagod na rin akong maipit sa pamilya mo at sa pamilya ko. Kaya binibigay ko na sa'yo ang desisyon. Kasi kilala naman kita na patas. Kaya ikaw na lang magdesisyon ng lahat. Nandiyan na si Melody. Ate, upo ka. Anak, kamusta ang usapan niyo? Nagkabalikan na ba kayo, ate? Pinatawad mo na ba si Presidente? Babalik na tayo sa palasyo. Magkikita na ba kami ni Pipeta? Ay nako, subukan mo lang talaga makipag-ayos. Sir, I'm sorry na hindi pa ako nakapagsabi na pupuntahan ko si Melody. Oh, let's go. Magsitigil nga kayo lahat. Anak, ano ba talaga nangyari sa usapan ninyo? Wala pong balikan at wala pong patawaran na nangyari. Eh, ano nga pinag-usapan ninyo? Hinayaan ko na lang po na siya na lang po ang magdesisyon. Eh, paano pag sinabi niya na kalimutan na lang natin lahat? Ano, papayag ka, ate? Hindi niya gagawin yun. Naniniwala ako na kung ano man ang gagawin niya, pipiliin niya kung ano ang patas para sa lahat. Glenn, mahal kita! Pero alam mo, kapag nakikita kita, nasasaktan ako dahil naaalala ko yung ginawa ng pamilya mo sa pamilya ko. Kalimutan mo na ako kasi pinuputol ko na yung relasyon ko sa'yo at sa buong pamilya mo! Galit na galit ako na namatay yung tatay ko ng ganun-ganun na lang. Pero higit sa lahat, galit na galit ako sa sarili ko. Kasi nagtiwala ako sa mga taong hindi naman dapat magkatiwalaan. Gusto ko na silang kalimutan. Kaya binibigay ko na sa'yo ang desisyon. Kasi kilala naman kita na patas. Kaya ikaw na lang magdesisyon ng lahat. Ma'am, gusto niyo pang ipagtimpla ko kayo ng kape? Lo, uniform ko yun ah. Oo nga, anak. Gusto ko lang ipaalala sa'yo kung gaano ka kasaya noon nung yaya ka. Di ba lahat yun? Dahil lang kay Glenn. Tay, kung alam lang ni Glenn, na gustong gusto ko na siyang yakapin. Miss na miss ko na siya eh.
Anak, akala ba hindi niya alam yun? Naramdaman niya yun nung nagkausap kayo. Teka, bakit nga hindi mo ba siya niyakap? Kasi tayo hindi nga pwede. Hanggat merong ganitong problema, hindi naaayos to, hindi magiging okay yung relasyon namin. Dad, can we talk? Of course, Nina. Nakausap po na ang Tita Melody mo. Pinaubayan na sa akin yung desisyon. This is my offer to you. Tell me what you want, and I will make it happen. I want to do what's right. Tay, sa tingin mo ba tama yung desisyon ko? Pinaubaya ko kay Glenn yung lahat. Bakit nga ba pinaubaya mo lahat kay Glenn? Siyempre, may tiwala ko sa kanya. Presidente siya. Ako, maid. Hindi po maid. Yaya po. Tayo naman Anak, nagtitiwala ako sa'yo. Gaya ng pagtitiwala mo kay Glenn. I have made my decision. Ay, nagdesisyon na pala eh. Ano kaya yun? Panaginip lang ang lahat ng to at nagigising ako pag sinabi mong ang akala kong pangarap nagkakatotoo. Bakit bang ngiti mo pag sa'kin ay Nalulungkot lang naman ako kasi alam kong masisira ang buhay ni Nina eh. Kung makapagsalita ka, parang kambi ka pa sa mga Acosta. Dahan-dahan ka nga, Ate Jamor, sa pagsasalitaan mo. Hindi lang naman ikaw na wala ng tatay, ah. Ay, tumigil kayo! Puro ka ganyan eh! Hawakan mo ito. Hawakan mo yan! Hinasaksakin niyo ako dito, ha? Dito ka nga. Mas gusto ko na mamatay, ha? Kaysa kita kayo nag-aaway. Sumahan ko na lang tatay niyo! Nay! Tama na, Nay! I'm really, really sorry. I shouldn't have called you a bad person. Kasi sa totoo lang, I'm the bad person. Huwag mong sabihin yan, Nina. Hindi ganun ang tingin ko sa'yo. Sa totoo, mas lalo pa nga akong humanga sa'yo dahil sa tapang mo na aminin ang kasalanan mo. Alam mo, Edna, kung sakasakali naman, kahit naman sabihin natin ano pa yung motibo ko, hindi na naman importante yun eh. Ang mahalaga dito ngayon ay parehas tayo ng kalaban, ang presidente. Aminin ko, mahal pa rin kita. Meron pa ba tayong pag-asang magkabalikan?